Ah, wala gid nagkulang, no? So, just give me the sign kung okay na. Sir, open mo lang ang kamo para makita ko kung anong view dira. Okay na. So, makadto kita sa sini sa pulong sa Dios to make the time, no, ma-achieve naton. I have to go in the book of Psalms, chapter 2, verse 1. Why do the heathen rage and the people imagine vain things? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. In Malachi chapter 3, verse 14. In Malachi 3:14, ari ang siling sang pulong sa Dios. Ako na Malachi 3:13, I mean, sister, thank you. Your words have been stout against me, said the Lord. Yet you say, what we have spoken so much against thee. You have said, it is vain to serve God. And what profit is it that we have kept ordinance, and that we have kept with ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? So I stress ko this morning, for this is the first Sunday sa Pilipinas, diri sa aton mga kauturan na kabalo kita nga ipamalangya sang Saturday. So, that's title, Why People Said It Is Vain to Serve God. Why people said it is vain to serve God. Nga ang tao kasiling wala gid pulos magalagad sa Dios. Okay? So, as you stand, remain standing. Let's pray to be the anointing of the Word of God. Nga ang Diyos mag-deal to each and every one of us sa inyo dira from the pulpit down to the congregation and to the whole world nga nagapamati sa sining live stream nga nahimo naton, especially dira sa Pilipinas, no? So, Lord God, we thank you and bless your holy name. We acknowledge your presence. Today, hearken our voice and hearken us, Lord, today, as the word been with us, Lord, ever since. And we pray for the touch of the anointing of the Holy Ghost and fill us, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Okay. So, pwede ka mo makapungko sa sinigid nga pagahon. Now, ang una gid sa sining nga tsimpo kay bangod sang ginatawag bala nga tugnaw na winter sang time dinamon, nagabalasbas ang tugnaw. Lagina, naka-experience ko sang ginatawag nila nga glets. So, namangkot ko sa lingko anon asang glets. Siling niya ang ulan kag ang snow nagasamo. So, gatupa siya sa salakyan mo, tig-ado gamay siya nga hailstorm. Siling niya kagamoy ning pira ka dangerous sa sitwasyon kay bangod nga ang dalan nimo dumay Vaseline bala. Nga kung maglakat ikaw o kung mag-drive ka, makibot ka lang niya, to na, tugapla ka na. So, bangod sang extreme cold nga na-experiencehan dire makauturan,
hindi nato manigar nga naga-suffer kita sang ginatawag nga masakit, no? O kung may tawag masakit. Kag ini siya ginapasalamatan ko ang Dios ang dako kay ginproteksyonan niya ko. Actually, why ko ni ginasugid kag subong pa lang. Subong pa lang isugid na kon nga bangod sang extreme cold. Even ang akong mga utod sa California, dyan ga message ako pang health mo. Ako naman, siling ko okay kaya na. Pero gali, siling sang mangod ko sa California, siling nga simple lang ng ego ya. Siling nga basigo o niya ka na eternal. Natabo gid makauturan nga internal ang ego ya sa akon. Kay every morning, di bangod sang cold bay, naga-sigma ka, itululo sipon mo, nakita mo nga gaupod ang dugo sa sipon mo. Why pa ka naka-experience nga among galining ego sang extreme cold nga mga kapilasan guro diya sa sulod sa o ng iban nga ka-frostbite. So ako naman kay ti first time makatingala kang kung amo niyaw abi ko gani kung agi lang ko adlaw-adlaw ya mo nang niyagin nagakatabo. But yet nakasiling ko nga Lord, you are my healer. I read the scriptures kag munang ginambal sang Book of Psalms makauturan chapter 9. As I read, no need to open that. This is the one of the verse nga ginameditate ko. Nga silinga sa verse 13 that siya, have mercy upon me, O Lord. Consider my trouble which I suffer of them that hate me. Thou that liftest me up from the gates of death, from my gates of hell, my gates of death pagidya, that I may show forth all the praise in the gates of the daughter of Zion. I will rejoice in thy salvation. So muna nga salamat kita kag kalipay kita nga sa kadamuon sang tawo ikaw ya ginpili sa Dios para maluwas ka. Okay? So muna nga appreciate ginakon ang Ginoo nga wala gid siya nagkulang. Sakto ng kanta. Wala gid siya nagkulang. Ang tao ya among gakulang sa Dios. Ang tao ya amo ang nagahimo sang shortcomings. Kung isa masiling siya nga ako why ko ya gato o sa panulay. Pero ang taong kaysa gambal nga why siya gato pero kung pamangkoto mo nga nagapamati ka kung why ka gato o sa panulay. Yara na yang amo na nga bagay mo. Nga tao siya why ko ya pati sa demonyo pero kapamati sa demonyo. Ibang mga nga butang makauturan kita naton nga nablang may realidad, no? So, I will continue the message that I bring last Friday about sing natawag nga my people. But this morning, nag-strike ining verse akon tunguna that the word says that why do the heathen rage? Kung lang taon mo ang word nga rage, kung lang taon mo kauturan, is a violent action or uncontrolled anger. So kung i-plaster mo ang scriptures, kaya why do the heathen rage? Heathen, mga tao nga wala kilala Diyos. And the people imagine vain things. So, dako nga pamangkot nga nagalapot sa isa ka writer. Siya nga ang tao ya gaributo higit sang kagulingon nila nga basulon pa nila ang Diyos ang tanan nga nagakatabo sa ila kabuhi. Kamo na ilang nga why the heathen rage? Ngano gidyang nga masiling kabla nga sa kadamo sang tao Ginoo nga kami gidyabi. Nga sa kadamo sang tao
ang among gidya himatang imoy ang pagyan amo sini. Ang tao makauturan, nagareklamo sila. Like this word nga nabatian ninyo kung nambal sa Biblia, yeah, why do the hate and rage? Why do people imagine vain things? So ara sila sa imagination. Actually, kung ang taon mo, batian ko ang statement ni Brother Ramel, sa pag-presyar sa Diyos, dahil kung nataon mo Matthew chapter 24, amo ginang nagakatabo. Ang sitwasyon niya nga remember the desolation that was written in the book of Daniel. Nga sila niya kung ato ka na to sa babaw sa atop, hindi siya manago, hindi ka na manaog. Kung ara ka na sa field, hindi ka na magbalik. Amoy na kadasig makauturan sa sitwasyon sa nagakatabo. So kung ma-experience kung hindi mo na ma-experience hindi ka ka-relate things that been written in the Word of God. So, muna nga, pagkabati ko, ina pa lang makauturan, baha pa lang, siyempre ang Pilipinas, doon natingban man isang tanan mo. No? Ang baha, linog, may volcanic eruption, kung ano na lang ang ara-dira. Yet, ang tao makauturan, nagapabigong sa sitwasyon. Wala sila yan nagasapak, o wala sila nagatag atensyon, ay, may isa gali nga nagatangla sa langit. May isa gali nga ara sa babaw. So, mo siya why do the people, why the heat and rage, nga naga-violent sila, nga may mga uncontrolled anger sila. It is because kung ining mga butang nga nagakatabo sa ila kabuhi personally or generally, then halos basulon nila ang Diyos. Hindi nila makita ang ila kaugalingon. Hindi nila makita kung ano yung ara man sa ila. Nga do ang Diyos pa yang ato sa langit, amo pa yang pasibangda nila sang nagakatabo sila kabuhi. Masiling kita makauturan nga ang Diyos wala kakita, nakakita ang Ginoo. Kabaloy ang Ginoo kung ano ang tanan aftermath mana, ang matabo mana. Because siling sa scriptures, known unto God are all His works since from the very beginning. Balana na iya sang Ginoo. Kag sa pagkalagdan makauturan, if you post that, Sister Jen, ang word that sa 1 Samuel chapter 14 verse 6. Ano siling ni Jonathan sa iyang armor bearer nila? Siling niya ang Diyos ay nagalantaw ya sa pagluwas, madamo umuon jutay. Sakto na, sister. Ang trend bisan diin worldwide. Nagapadamo-damo sila, nagapadako-dako sila simbahan. Pero ano bala ang purpose? May man na siya nga intention. Pero ano bala ang sentro sila? Is it ngayon na siya nagadalagid sang the whole salvation? Or amo nang ginasiling sa Bible nga nagpatambok sila para sa adlaw sang pag-ihaw. Sila nga for the slaughtering. Okay? So why people imagine vain things? Ang sabat kong mauturan, amo to ang Malakay chapter 3. Siling sang tao dire sa verse 13. Siling ya Malakay 3:13, siya, your words have been stout against me. Siling sang Ginoo. Siling sang tao siya, siling sang Ginoo sa ila, siling ya ang inyo mga pulong, siling ya kasakit, kabaskog, kasakit, iya batok sa akon. Ay pamatyag nila makauturan, masiling siya nga ati ang Ginoo to sa langit, Diyos na sa mo. Pero in this verse, if we take a look, and I have to give meditation in these words makauturan, this mismo nga verse, di mo makita
nga nasakitan gali ang Ginoo sa pulong sa tao. People imagine vain things. Sila sa Ginoo, sila niya, your words have been stout against me. Yang inyo pulong sila niya kasakit sa akon. Dala mo mabatsagan mga kauturan ng kaysa gali nagakasakitan man ang Diyos without the knowing of isang tao. Nang tao ay kabalo nga ang Ginoo gali nasakitan man sa ginahimo nila. Isa way kabalong tao nga ang ila aksyon masakit man sa tubangan sa Diyos. Because sila sa Bible mga kauturan, at the perilous times, men were lovers of their own selves. Lovers of pleasure more than lovers of God. Mas pasalabiyon nila ang butang ara sa gwa. Mas pasalabiyon nila ang butang ara sa kalibutan. Mas pasalabiyon nila ang bagay na para langgit sa ila kaugalingon kag sa ila unot. Wala nila hinatagan atensyon. Yet the Word of God is a quick and powerful and quick than two-edged sword. And the Lord said to Leah, why your words are stout against me? When I read this one, makauturan this verse, makasiling, no, makatulo ang imuluha, makasiling ka Lord, pasensya kami. Kung sa way kakabalo, makauturan nga, ang ginahimo sa tao, sakit man sa Diyos. Kahit kay kubo Diyos sa gali, masiling ta nga, Diyos na saya mo. Wala kita nga, kung may tao, kung wala, ang Diyos, Diyos kina. But this word nag-connect in our real senses. Nga ang Ginoo makauturan, nagkakasakitan. Siling sang tao, siling nga, what we have spoken, so masiling din kami bala naghambal sa imo, sang sobra. Din kami bala nagwakal nga tagalumapaw. Siling sang Ginoo, diri, you have said, it is vain to serve God. Siling nga, nagambal ka mo. Iya wala pulos ang pag-alagad sa Diyos. Doon nagapakita, bala nga ang Diyos, gali, wala pulos. Doon nagapabalo, wala makauturan nga, ano ka klase Diyos? Wala ka pulos klase Diyos. Bisan ang tago na ang balon mo, nga ang balon mo ang tao nga, wala ka pulos klase tao. Galalain nga ng tao. E ang Diyos ang balon mo nga, why pulos kami magalagad sa imo. Now, the Lord deserves the praises of His people. He deserves the worship and the praises of His people. Nga kung tani, ang Diyos nagapabot sa tao nga, uy, ara kada, nga nagapamati siya sa imong pagsimba. Uy, ara kada, nga nagapamati siya sa imong nga mga pagpalapit sa iya. Pero diin ang tao. Diin ang ila tsimpo. Mas pasulabihan nila ang yagangyang, mas pasulabihan nila ang kung ano-ano, pabukas sila kagulingon nga, ay, okay mong kuya gali, may problema sa akon, kabisan hindi kami magsimbaya, bless kami. Ano bala na, nga tampa sa tubangan sa Ginoo? Nga buhaya balay makauturan nga, bisan hindi kami mag-alagad sa Diyos, normal makabuhi namon. That's the inner word in these scriptures. That man said it is vain to serve God. Nga guaya balay, nga malag, nga mga simba, pakubi kay doong tanan, araman sa akon. Nga mga kilanlan ko pa ibagluhod sa Diyos kay do bastante man ang tanan. Isabat sinada mga kauturan, kay waay pa mo. At the end of the day, Diyos mangyapon ang madaog. Diyos mangyapon ang ma-prevail. Sa subong masiling ang tao nga mo sina, then hulata makauturan, kay may panahon gina. You cannot say it is vain to serve God. And you have to say, prophet, that we have to keep your ordinance. Kag siling yan, magalakat kami yan nga masinulupon sa imo kagulingon. Sabi nyo, kita,
ginadresan kita sa Ginoo, we are His people and the sheep of His pasture. Buot silingon, kay bangod kita katawhan sa Diyos. Hindi man siling akong katawhan ka sa Diyos, maluwas ka na gid. May ara na yung mentalidad sa tao, once saved is always saved. That thought, mga uturan, erase it in your mind. Kaya nga, kadamo sa mga katawhan sa Diyos nga nagklapukan even in the Word of God. Bisan nga ni si Paul gambal, sila ni Paul, sila niya, after I preach, sila niya, I myself be cast away. Grabe ang gambal ni Paul. Ya tapos ini sa ngakon nga pagwakal siya. Ya basi ako, isikway ko sa Diyos. We have the story of Ananias and Sapphira. Ngayon na sila gani, ginambalan sila ni Peter, why you allow Satan to enter your heart. So, it means, mga uturan, nga kung ang tao nag-aalagad sa Diyos, hindi kayo masiling nga kay nag-alagad ka, hindi ka ma-destroy. Kaya kung mag-alagad ka, hindi ka mawala. Masiling nga kahit ako yung galagad ko si Ginoya. Ang ambal sa Bible, are. Siling nga, my people. Okay? Ginamba ko na isang Friday. Siling nga, which are called by my name in 2 Chronicles 7:14. Shall humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways. Then I, the Lord from heaven, will come down and heal their land. My people. So sila ito, okay, gin-address kita, bin-personalize, we are called by the Lord, His people. Kita katawhan sa Diyos. Silingati which are called by my name. Tanabla kita gintawag sa ngalan sa Ginoo. Tanabla kita na baptize in the name of Jesus. Magsiling kita, amen. Kabalo kita sila. We bear the name of Jesus. So if you bear the name of Jesus, number one, nga prerequisite is you humble yourself. Amo ni siyang pinaka number one gid kag mention niya. Kay may mga taong kaisa masiling ako ya humble gid ko klase tao. Ina nga statement makautoran, watch out ka. Kaya nga they are proud to be humble. Hindi na sa humble. Hindi mo na dapat nga balon ay ikaw humble. Pras pala sa kay Jordan kag kay Lebron. Si Lebron gamba siya kuno ang GOAT, the greatest of all time. Si Jordan White gid siya nagambal siya ang greatest. Pero kung ang taon mo ang analisahon mo ang mga taong player nga nagaupod sa ila, the best player amo si Jordan. But yet bangod nga siya ara siya sa humble side, nagapobo siya. Why siya nagaklaim nga maayo gid siya? Ang iyalan dahil makauturan, nga sila niya, kabalo siya kung anong nagakaigo. So kung kita, magsiling kita, let us humble ourselves. Bible katudlo, let us humble ourselves in due times that God will lift us up. Yeah, just humble yourselves. Obos lang kay suli, patako nga ginaya sa Ginoo. Suliya, sahon kagid sa Ginoo. Wala ka perdihon kung ikaw nagapaubos. Pero may perdihon ka, siling sa Bible, siya nga nagapatas-taas, ipusdak, ilampo sa Ginoo, samtang siya nagapaubos, batakon sa Diyos. Kung diin ka na nga direksyon, ikaw bala nagapatas-taas, o kung ikaw bala nagapaubos sa imo kagulingon. Kung hara kita sa side, makauturan, sang humble side, then let's us expect God will lift us up. Kung saan reaksyon nagkakatabo sa tao nga agyan sa circumstansya, ang reaksyon makauturan
is an instant nga nagalapot sa ila. Kaya iti, why siya nagalakat according sa natawag nga dalan sa pagtuo? The road of faith. Now, kung ang tao wala na nagabasa Bible, sabi nyo ang kakatabo mo kauturan, you took off your face or you took off your eyes in the road of faith. Nag-alagad kita sa Diyos by faith. Kag ang aton nga panindugan sa Ginoo is by faith. So if you walk without the Bible, if you walk without the Word of God, then parehos lang na nga nagalakat ka nga wala ka mapa. Way ka kabalo kung diin ka makadto, way kabalo kung diin ka mapadulong. Para sining natabo nga nagkadto kami sa Spurfish. Namangkot ko kay Juice Ann. Siling ko anong ganito ang lugar ng ikatuanta siling nga corn maze. Ng mga mais na sa may ano na sa may alagyan, ano ang tawag na, may dalan-dalan. Pagsulod ko do kano babla ng kaburing pabla. Do kaburdam siling ay nano malang amo malang ni. Ay sang dito nako sa tunga-tunga, dito ko na nabatsagan, hindi na kami kabalong kung paano magwa. Hapos ka magsulod, pero nabudlayan ka magwa. Isang tao mo na, no? Makita mo sitwasyon siling mo, okay na niya, kapos niya sudlan. Pero kung ara ka na sa sulod gani, kag maburon-buron ka na to, kabudlay kagali magwa. No, amo man ang kabuhi naton makauturan. Kung isa sila mo, kagamay malan nga bagay. Pwede mo na, bisan pangutangan ko na, mabayran ko na. Sa dalayon mga nang sige, pangutang. Yung dugay, way kabalo, galian na, lumos ka na sa utang. So, nagsulod kasi ng gamay lang nga bagay, pero nabudlayan ka na magwa. That's what the lesson that I learned from that corn maze. Sinong kaya mo ni gali? Tibangod nga, gapangita ka kung paano ka magwa. Gayawan na kami, dumagabihan na kami sa libot ang mga upoto namon, ang ibang tong mga kano to kasalaman kung paano magwa. Kaya ato kami to sa sulod mo. Kundi ang exit. Kaya kita Pilipino, nang laktod ko. At panglaktod ko, nakagwa magid ko to, pero sala pa. Sa entrance pa ko yung nagwa. Si why failure yapon. Pero at least nakagwa kay nga siling kong magabihan tadi problema ni. Ang sala ko kay why ko kompas. Why ko nagamit ng kompas. Siling ko tiyan mo manigali no, sa pagalagdan sa Diyos. Your Bible is your map. Ang Biblia amo na sang mapa sa kabuhi naton. Kung wala na siya, wala ka sang sense of direction. Why kaya kabalo kung diin ka makadtong? Kung diin ang patulungan mo. That's why if you took off your eyes from that book, then you will suffer loss. So kung ang tao is humble enough, nga may ginatawag lang siya ang auturan nga pagpaubos sa tumangan sa Ginoo, apo siya masapuan ng Diyos. Then siling sa scriptures, if my people that are which are called by my name shall pray, shall humble and pray. Oh, mahambal kita. Oh, ako na ngamuyo man ko. Tanan nga tao na ngamuyo. Pero ang pamangkot, bala kabalo sila mga muyo. Bisa ng mga apostles makuturan in Luke chapter 11. Lantawan niyo ang verse nila. Siling niya sa verse 1. Nagambal siya sa ang mga apostles. Siya, Lord, siling niya, teach us to pray. Tamo, hindi mo na masiling kita ma-discount mo ang mga apostles. Hindi, katigulang na sila. Abalo na sila mga muyo. Pero nga nang pamangkot pa sila sa Ginoo, Lord, teach us to pray. Okay? Ano Brother Sturgeon, we showed ang verse? Siya, Lord, teach us to pray. Nga, humble enough sila.
ang tao nga humble, why na siya nagapasta-asta sa kugulingon niya nga he knows all things. Kaya nga tao ang tanan, balaan niya mo. Para sa akong tiyo. Sila niya, sa balaan sa niya nga father-in-law, sila niya, kabalo ka mag-drive. Niya, ano man lang hindi kong balaan, helicopter. Pero sa totoo lang, hindi siya kabalo mag-drive. Wala mo tao nga, pasugiron mo to, halos balaan yung tanan. Now, sila niya dire sa sinang verse, sila niya, Lord, teach us to pray. Kaya ano karon? Yeah, pero si John lang, itutluan ni John iya mga disciples. Ano ang verse 2? Ang balya, when you pray, say. Okay? Kung sa mga muyo, mga uturan, ang kapangamuyo at aralas pulpit, ang sa dalo mo ay na. Anong ginambay da? When you pray, say. Why says sila nga, when you pray, meditate. When you pray, let your mind think. Kundi nga ba, when you pray, say. Kutsilingon, kung ikaw mga muyo, maghambal ka. So, diba niya, yung tipo kumambal ko, basi babatian nila ang akon na prayer. Kung ina siya too much personal, then you pray in your closet. But when you are in congregation, pray, say. Hambal. So mas maayo mga uturan nga ang tagsa-tagsa nagahambal sa pagpangamuyo. The utter the voices before God. Kako ang imo nga pangamuyo when we know it mga utod. Nga dugay ko na ginhambal halit sa una. Prayer that touches you touches God. Ang pangamuyo nga nagatandog sa imo, nagatandog sa Dios. Kung ang pangamuyo mo ganito, hindi malang katandog sa imo. Magapaabot ka nga ang Diyos matandog mo. Kung iba sila, makatuto sa prayer meeting, kay ma-pray kita, kay may need ta. Nagkatuto kita sa prayer meeting not because of our need, but because we love God. Nag-pray ka because you love Him, not that because nga may need ka. May mga amo na nga circumstance ang tao, that is vain imagination. People imagine vain things. Nga kung wala ka galian nit, kung wala ka kilanlanon galian, hindi kaya mga muyo. Kaya bangod nga, nagkadto ka lang sa permitting, bangod may need ka, may masakit ka, kilanlan mo sa prayer request, kilanlan mo may mga tao nga mag-agubay sa imo, kay may ginabatyag ka. Now, prayer is not things nga mapalapit ka sa Diyos, kaya may kinanlanon ka sa Diyos. Ang prayer magkauturan is a communication that represents o kung nag-express how much you love Him. How much you love God. Kumadra mo lang mahambal na ginahimo ko niya not because I have a need. Ginahimo ko niya because I love God. Magsinigin niya palangga ko yung Ginoo. The expression of myself showing to God that I love Him. Daniel prayed 3 times a day. Iban nga mga tao, grabe sila mga muyo. They pray even, they would pray all night. Sila nga, ginaya, nagbahaw ko na basayang iyaulunan sa luha sa subraya nga panawag sa Diyos. Kita pila palang kakutip-kutip sa baba. Pila palang gani ka minuto sang pilo sang tuhod. Hindi ka naya ka sarang magsilinga, okay na ni Guru, basta nakaluhod na ko sa Diyos. It's just not a praying nga mo sina. Kaya nga ang hambas ng Bible, when you pray, you humble yourself, then you seek God's face. Hindi ba sila nga, nagkadto ko sa prayer meeting kay may pangamuyuan ko. You seek God's face. Kung ikaw mga uturan, ara sa front line. Number 1 mo na nga duty is you seek God's face. Makanta ko di. Gusto ko nga mag-glorify ko ang Diyos. Gusto ko himaya ko ang Ginoo.
you seek God's face. Pagitaon mo yung Diyos, sa una ang mga musicians, ang mga worship leader, pilaya kadlaw nga pangitaay sa Diyos mo. Pilaya ka oras nga pangitaay sa Ginoo. Lumasapuan nilang Ginoo, kag samtang ginaplastar nilang kantaya, gaminitate sila sa Diyos, nga ma-apresyar nila, kag masapuan nilang Ginoo sa inang ginapreparar nila. Hindi don't say nga, lain na to, lain subong. We have the same God. And Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ano ang kulang? Ano ang laking dira makauturan? Ano ang may nagulot siya na dira? That's why nakasiling ko sa last Sunday, ang tao kulang sa kalayo. If we say that we are born in the fire and I cannot live in the smoke, then i-show mo na that you are born in the fire. Hinablang, go worship. Hindi man sila nga ang worship ko, pareho sa imo, ang worship nila, pareho sa mo, no. Hinablang ikaw ya, kabalo kaya nga, sa imo nga pagpalapit sa Diyos. You're on fire, God. Tao, gasagnoy lang na sa pili lang, pakadto sa simbahan, way kalayo mo. Tao nga kadto lang na simbahan, way manakabalong rason nga, nagkakadto sila simbahan, basta makadto lang mo simbahan. You are there to seek God's face. You are there to seek God. Pangitaon mo yung Ginoo face to face. You are not there just nga masiling ita mamati ko to anay kay basik kung may bag-o nga balita di kung sino na to nalunod, kung sino naman to ang naluwas to o ano naman. Hinimo nila ya busybodies ang simbahan. That is the place of worship, and that is the place of prayer. That is not the den of thieves. The house of God is the house of prayer. The house of God is the house of worship. The house of God, dira mo yan masapuan ang Ginoo face to face. Hindi ka magmantiner. Don't stop in the area mo sila, okay na ko na yun, kaya nakapray na ko. Nakapray ka, how about you seek God's face? Nakapray ka, pero pamangkot dira, have you ever seek God's face? Nasapuan mo ba lang nawong sa Diyos? Nakapainit ka ba sa tilan sa Ginoo? You spend your time, your effort, everything in the hands of God. And then you will look at yourself as a ligay. Abi ko, kinako, layo pa ko gali. Because people fool themselves. Before you fool others, you fool yourself first. You have to pray, seek God's face. Turn from your wicked ways. Nakumplis mo ang tatlo. You humble, you pray, you seek God's face. Pero kung wala kaya sang natawag nga repentant heart, God will not move. Ang Diyos niya hindi ginaya manaog. Kaya kung ang tao mag-abide lang gid properly, systematically, kung anong gina-state sa Bible, my people, muna nga ang Hosea, gambal gina sa ganita na silingya, my people are destroyed. Kita mo? Sa Hosea, silingya, my people are destroyed. For what? Siling sa Bible, lack of knowledge. Paano nag-lack of knowledge? Yeah, because thou hast rejected knowledge. Mula ng tsimpo, pilala ni katuig mabilin. Kapila ka na ay bombardihon sa panguna-una. Mga kauturan, hindi na tayo magdugay.
Mga kauturan, panahon tao, ini gakaipit ng sitwasyon. Ang tao nagapabigong. Ang tao wala sa bungog kung ano. Wala sila gamay nga ay amo na ni galino. Nagalakat na kita sa sining narrow na dalan. Iti narrow mo is the road going to eternal life. But wide is the gate that goes to destruction. We cannot allow ourselves na sila mapawala lang kita makauturan. We have to bring back our own consciousness. We have to bring back to our own self. Mga kasiling kita makauturan, I am here, Lord, to seek your face. I am here, God, to humble my face. I am here, Lord, to pray, to turn from our wicked ways. Eh kung hindi man ang kauturan magluwat ina, never the Lord will come down and save us. The rejected knowledge. Paano mo reject knowledge kay? Bible mo na lang git, hindi mo pa matalapangdan. Hindi mo pa dumapan asa mo. Nga mula lang ng giha mo. O hindi mo pa maatindiran. Sabi niyo makauturan. Tanan nga tao may mga weaknesses. Hindi kita magsiling nga ang Diyos way kabalo sa imo weakness. He knows your weakness. He knows my weakness. God knows our all weaknesses. Tanan naton nga weaknesses, kabalo na ang Diyos. Don't say nga way to kabalo ang Ginoo sa weakness ni Samson. Kabalo to ang Ginoo sa weakness ni Samson. But here's the thing, are. Bisan kabalong Ginoo sa weakness ni Samson, pero gingamit gyapon sa Diyos si Samson. Amo man sa kay David. Sa David, sa iyang first phase siya kaboy, hindi mo makita. Pero sa ara na sa posisyon, dito nakita ang weaknesses ni David. The same as Samson. So hindi kita kasiling nga why to kabalong Diyos ang weaknesses nila, kabalo ang Ginoo sa ila weakness. Pero yet gingamit sila sa Diyos. And there's a song said that let my weakness be my strength. May ara sina ng silingan ng kanta ng silingan. Let my weakness be a strength or whatever ng kanta. No? Sa tuod lang gid. Si Samson, ang iya weakness sa moto. But God overlooked Samson's weakness. And God used it. Gingamit sa gyapon sa Ginoo si Samson. Sa aton na muna, may mga weaknesses nga nagalabot sa tao. Kag inang weaknesses ang tao, hindi niya kapirtihan. Pwede mo yung magamit ang weakness mo, mga strength ni mo siya sa ulihi. Kasi ng tao, may ara yung mga prasel na bawa, mga babae, akong tiya to, kitas ng tiyo kong nagapaluya. Sila isang tiyo ko, sila nga, nakata sa Las Vegas. Gulpe lang nga pagsik. Las Vegas mo. Casino. Ara na yung dalo tanan no, damatyak sa lawas ya, sakit lawas so, sakit mo ang balab-lagaw ta. Dula tanan nga ginabatyag. Ngara siya na yung magkabati ang malagaw ya. Yung weakness yung lagaw mo. Iba kabati ang malagaw, di ang pawan sa. Inang weakness mo is your strength. Pwede mo na magamit, lagaw ka to, ang lagaw ka, ano pang weakness ka eh? That's your strength. Hindi mo silingan kung may weakness ka, pabayaan ka sa Diyos. Kita na sa Diyos ang weakness mo. If you know how to handle your weaknesses, as you humble before God,
then gamito niya sa Diyos in a positive way. Sabi karon weakness ko ya, sila makapangapil lang ko ya, buhi na ko. Di ka to kas kapian na, gamiton mo na anything nga hindi mo siya magamit. Nga ina siya makautura, mangin access ni mo, nga ang tao makabalo that you are God's people. My people, which are called by my name, if the heathen rage and the people imagine vain things, ang katawhan niya sa Diyos siya, naga-imagine man sa ibang nga bagay. This morning, sindiyon tani, time is running out. Ang panahon, jutay na lang ni. Pero hindi kaya masiling nga perde ka. Tanan kita nga nag-aalagad sa Diyos. Masiling nga Lord, dong nga sa kadamo, abi nga kami giding do kami gidjabang nabatsaga na mo ni may mga trahedya nga mo sini, no? That's why the people rage. Tell you, mga kauturan, God holds the future and He does. We have to abide kung ano yung ginasiling sa scriptures. Let us humble ourselves, like a perdion. Let us pray. Magsiling kita nga pangamuyo, habitual. Masiling kita do mangin ordinaryo na lang sa kaat sa imo, kay nagapangamuyo ka everyday. Mas nami mga kauturan nga ang tao nga prayerful, amo na sa ang tao nga powerful. The same thing with the church. Ang church nga prayerful, amo ng church nga powerful. So kung may mga hitabo sa pagpangamuyo, no, pagpangita sa nawong sa Diyos, don't escape. Find God's will in your life. Sapwa ang Diyos sa inyo. Kay ang kalayo makauturan, dapat mangin permanente. I remember the scriptures in the book of Numbers. It was Aaron and his sons. Amo na siya ang nagasindot o kung nagatrim always kag nagastart sa kalayo. So in other words, halin sa amon, akadto sa inyo. Kilanlan ang kalayo, nagasigi-sige. Kalayo sa pag-alagad, kalayo sa pagsimba. Kita mo si David, ano sila niya? Pagkabati ni David, ay brother, makadto ka sa church? Di mo yung makita nga ang pagkadto simbahan nanging burden. Isang tao kakadto lang kay napilitan. Isang tao nakadto lang kabangon nanging hapit nila. Now the church is my lifeline. Ang church siya, amo na yung kabuhi ko. Amo na silang blasing sa kakanta, silang mas mayo pa nga I dwell one day in the house of the Lord than 1,000 years outside. Ano mo man nga, bisan linibo pa to ka tuig sa gwa ka. Ka-expose ka to sa santanan nga mga sitwasyon. But when you are in the presence of God, and when the high priest in the presence of God, there is so-called the transition and translation in the presence of God. You never see makautura may isa katumuluo sa muna nga he danced for 2 hours in the presence of God. Kasi unang sirbaya, hindi rami kabalo man na. Pero tito yan mo, tagtatlo, 4 oras, worshipanay. Subong 30 minutos, ganyan ito gabalikid ka na sa oras, kung saan pa mga oras, pulik.
Sa una ya, doon di sila maguntat. Kapras balasag natabo sa kay Aaron kay Moses. Isi ang iban to naguluhan na sa twin sila to pasulod. Because they dwell in the presence of God. Kung ara ka sa luyos ang Diyos, doon di ka na gusto magwa sa outside world. Nga hindi ya safe sa gwa mo. Ang safe ya is in the presence of God. If you are my people, have you ever seek God's face? Munandang dako nga pamangkot. Have you ever had that knowledge that comes from God? Hindi mga sila, my people are destroyed sa ano? For lack of knowledge. Wala knowledge eh. Kung wala ka sang knowledge, amo na ang ika-destroy sang tao. Wala, hindi ka rooted. More ka sa tradition. More ka lang kung anong na-feed up sa imo. More ka lang kung anong nabatian mo. But personally, wala kaya sang personal encounter with God. Wala kaya sang personal nga communication nga mabasa, mabutang mo ya ang imo kugulingon. Ramdaman ko sa una may isa ka amo nga ginambala niya iyang sulugon. Sila nga hindi mo ko pagdisturbo na. Sila nga sa kwarto. Ya hindi ka magpanuktok dira, hindi mo ko pagtagaan pagkapabay iko o kung pila man nakadlaw. Ang iya nga mo nag-focus basa sang Bible. Now this is the story. One time ang sulugon na lipat siya, kag ang amo na lipat man nga waya malak. Nabrihan sang maid ang pertahan. Kag ini siya makautoran, it is a true story. Nakita iya ang radiant glow sang nawong sang tao. Gaglow ya bangod sang consecration and meditation sa pagbasa sang pulong sa Diyos. Ina nga mga bagay, hindi niya nga sa ila lang tabo. We serve the same God as they serve Him. So you know the power of the Word of God. You know kung ano ya ka-powerful ang pulong sa Diyos. Makasiling ka gani, sa ulan, pundo ka. Hindi bangod nga arugante ka. You know the power of the Word. If we are humble enough today, na makita mo ba lang yung makugulingon, Lord, ay kalayo na gali samon. Abi na mo okay na kami. Ara ka na gali sa pertahan, Ginoo. Ganong Ginoo, behold, I stand at the door and knock. Atong Diyos, pertahan, gano sa gapanuktok. He stand at the door and knock. Galantaw Ginoo kung sino ma-welcome sa iya. Galantaw ang Diyos kung I have la welcome pa siya sa inyo. Galantaw ang Ginoo kung welcome lang Ginoo sa heart ninyo. Sa welcome, ang tawag siya welcome ka. Pero ang Diyos yan is not welcome. He is outside of the door. He's knocking at the door. So, ang worship mo naging mechanical. Ang tanan nga haulag na mo mechanical. Wala na sang power, wala na sang light, wala na sang fire. All of it daw nangin isa lang gidya ka mechanical. It's not the way that God moves. Kung ang kalibutan makauturan, they imagine vain things.
We have to think all the goodness of God. We have to think this day is the day of the Lord. Masiling nga, amo ning adlaw ya, amo na ning chimpo, masiling Brother Mel, ginadumdum mo ang pag-receive sa Holy Ghost. Ma'am Joyce to, nadumdum niya ang pag-receive niya sa Holy Ghost. Kung nadumduman nyo, dumduman nyo experience siya. Kasi ang tao sila nga, duka-dukay na ka-receive ko, do gusto ko man malangoy ang inang experience siya, abi hagaran yung tanan. Abi ikuntaminar yung tanan. Let's have that experience again. Let's rejoice in the Lord and come into His presence. Kabalo kita mga kauturan, 2 or 3 that are gathered together in His name, there am I in the midst of them. Hindi mo siya makita, but He is there in the midst of them. Hindi mo siya masilinga, diin ba lang Diyos, hindi ko kabatyag. Aralan siya. Let Him come into your heart. Aralan kita siya. Pero kung hindi mo siya pag-allow to come into your heart, mga kauturan, He will not come in. He will stand at the door and knock. Just welcome Him in your worship. Just welcome Him in your singing. Just welcome Him in your worship. Just welcome Him sa sinangadlaw where you present yourself in the eyes of God. Na makasiligang, Lord, this is my day. This is the day that you made for me. Nga siliga, Lord, gusto mo gidya, maindiyan ang iningadlaw. Back in the experience of what I felt before, ngayon ang experience mga uturan, nag-rejuvenate, luwat sa imo nga heart, kang nagakalayo luwat, na makita mo mga uturan, out of the cloud days, nga naglabot sa imo, makita mo gyapon ang sunshine sa piyak sina, makita mo ang kasanang sa piyak sina, bangod nagatuo ka ng Diyos, amo ang kapawa. Nagatuo ka ng Diyos siyang ang suga sa sining kalibutan. Kang ina nga suga mga uturan, ginpartek niya sa imo, ginpartek siya sa tagsa sa aton. And you are, sila sa Bible, you are the light of the world. Kang ina nga suga mga uturan, ginpakita sa Diyos, gin-share sa tagsa-tagsa, ginpabalo sa tagsa-tagsa. Hindi ikaw piraw, hindi ikaw pundido mga uturan. Suga ka sa sining kalibutan, suga ka sa inyong pamilya, suga ka sa mga tao sa palibot mo. Hindi ka ordinaryo nga tao. Kung ginasmall mo lang kagulingon mo because you don't have the knowledge that comes from God. You are God's people, my people. Amo na ni masiling ko mga uturan, intindihan nyo ang pulong sa Diyos kung ano ba lang Ginoo sa aton tunga. We are not ordinary people of this world. People might think you are a common man. Pero sa tubangan sa Ginoo, you are something. God overlooked the fault and saw the needs. May mga natawag natin failures o whatever. Gamiton sa Diyos kapon. Kita ako magpagamit ng tao. Why not you try to seek Him? Nablang pangita ay gidaya sa Ginoo. So, nakatilaw kami experience. Nagduwa kadlaw. Why bangon-bangon pangita sa Diyos. Pila kadlaw wala pangita lang na tuaw na sa Ginoo so that we might have revival. Di na itong mga adlaw, mga kauturan. Di na itong mga tiyempo. Puro na lang ang tao ara sa inabawag nga ang hay-hay. Ay nako, pang hay-hay. Wala na makauturan ang glory sa Diyos. Why not you start today as the first Sunday of the month?
Sininilaw ang February is the love month. I don't believe that. Why ko ga believe nga February gugma sa ambulan sa gugma? Why ko na gapati? Every day, adlaw para sa aton. Amo na yung gugma sa Diyos. For you today, come to worship Him in the beauty of holiness. May God bless you all, and let's enjoy